Lahat ng tao ay iniisip na si Asano ay isang malungkot na ulila, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang ang kanyang kababatang crush, na si Mitsumi Yozakura, ay isa palang napakalupit at pinakamapanganib na pamilya ng mga spy at pinakasalan siya. Si Asano ay isang masayahing bata, ngunit nagbago ang lahat isang araw nang mamatay ang buong pamilya niya sa isang aksidente sa sasakyan. Siya lamang ang nakaligtas, puno ng mga sugat at benda. Dahil sa takot, tumanggi siyang magkaroon ng mga kaibigan dahil ayaw niyang makitang nasasaktan sila. Ang tanging taong nanatili sa kanyang tabi ay ang kanyang kababata na si Mitsumi Yozakura, ang tanging tao na kinakausap niya. Makalipas ang ilang taon, pumasok na sila sa high school. Kahit na isang buwan na sa klase, tumanggi pa rin si Asano na magkaroon ng mga kaibigan. May isang maliit na grupo ng 3 lalaki na patuloy na inaaya siyang makipagkaibigan, ngunit araw-araw niya silang tinatanggihan. Samantala, si Mitsumi ay naging popular at idol ng high school, na crush ng lahat ng lalaki. Lumapit siya kay Asano at umupo kasama siya upang kumain, sinasabing dapat siyang sumama sa mga lalaki minsan dahil mukhang mababait naman sila. Ngunit tumanggi si Asano at binaligtad ang usapan, tinanong kung bakit hindi siya sumama sa 3rd year na nag-confess ng pag-ibig sa kanya. Sinabi ni Mitsumi na hindi siya interesado at kumuha ng lunchbox, ngunit bago pa siya makapagpakain kay Asano, sumulpot ang vice principal ng paaralan, si Kyoichiro, at inagaw ang kagat, sabay sabing masarap ang home-cooked food ni Mitsumi. Sinabihan ni Kyoichiro si Asano na magpunta sa kanyang opisina pagkatapos ng klase. Sa hapon, nagpunta si Asano sa opisina ni Kyoichiro, nagtataka kung bakit siya pinatawag. Pagpasok niya, binati siya ni Kyoichiro na may nakahandang tsaa at pinaupo siya. Labis na naasiwa si Asano sa lapit ni Kyoichiro at nagulat nang magsimula itong magtanong tungkol kay Mitsumi. Ipinakita ni Kyoichiro ang mga larawan ni Mitsumi mula noong 3 taong gulang pa lamang ito, nakakaiba dahil isang buwan pa lang nila kilala si Kyoichiro. Sinabi pa ni Kyoichiro kung gaano kahirap pigilan ng mga lalaki kay Mitsumi at kung paano niya binugbog ang 3rd year na nag-confess dito. Biglang naglabas ng kutsilyo si Kyoichiro at inilagay sa leeg ni Asano, sinabihan siyang magdasal. Nang akalaing tapos na ang lahat, isang puting buhok na babae ang pumasok sa bintana at ginamit ang flashbang upang makatakas silang dalawa. Nagising si Asano sa isang hindi pamilyar na lugar, puno ng mga hindi kilalang mukha. Nagpanik siya ngunit sinabi ni Mitsumi na huwag mag-alala dahil mga kapatid niya ang mga ito at nasa Yozakura House sila. Ipinakilala ni Mitsumi sina Futaba, Shinzo, Shien, Kengo, at Nanaw, mga spy na pamilya niya. Natuwa si Asano sa wakas na malaman ang katotohanan na itinago ni Mitsumi ng 10 taon. Natakot siya ngunit sinabi ni Mitsumi na huwag mag-alala dahil karaniwan na ang mga spy ngayon at maaari pa silang eyebook online. Akala ni Asano na isang biro lang ito at kinuha ang baril ni Shinzo na akala niya'y laruan, ngunit pumutok ito at labis siyang natakot. Sinabi ni Futaba na sila'y mga freelancer at may 48 star rating sa Trustpilot. Pinaliwanag ni Kengo na si Kyoichiro ang pinakamatandang kapatid na laging nasa spotlight sa spy magazines at responsable sa pag-angat ng imahe ng kanilang pamilya. Sinabi ni Futaba na si Kyoichiro ang pinakamagaling na spy at humingi ng paumanhin sa ngalan nito sa paglalagay ng buhay ni Asano sa panganib. Nalaman ni Asano na noong bata pa si Mitsumi, nagkaroon ng malaking aksidente at si Kyoichiro ang sinisisi. Simula noon, naging obsessed si Kyoichiro sa pagprotekta kay Mitsumi, ngunit pinabayaan si Asano dahil kababata ito. Nagbago ang lahat nang makatanggap sila ng tips sa Twitter tungkol sa planong pagpatay kay Mitsumi, na nagbigay kay Kyoichiro ng dahilan para alisin si Asano. Biglang may narinig na alarm sa bahay at lahat ay nagmamadaling tumayo habang sinasabi ni Futaba na pumasok na si Kyoichiro upang tapusin si Asano. Nagsimulang magpanik si Asano ngunit sinabihan siya ni Futaba na huwag mag-alala dahil siya'y pinakaligtas kasama nila. Ngunit aminado siyang kahit 5 laban sa 1, 30% lamang ang average win rate nila laban kay Kyoichiro. Humarap si Futaba kay Asano at sinabing ang tanging paraan para maging ligtas ang kanyang buhay ay kung pakakasalan niya si Mitsumi ngayon din. Ipinaliwanag niya na may hindi nababasag na batas ang kanilang pamilya na bawal patayin ang kapamilya, at kahit si Kyoichiro ay hindi sisira sa batas na iyon. Kailangan lang nilang magpalitan ng singsing ni Mitsumi at magiging kumpleto na ang kasal, at maaari silang mabuhay bilang isang pamilya. Ang salitang, pamilya, ay muling nag-trigger ng PTSD ni Asano at nagsimula siyang huminga ng malalim, ngunit sinabi ni Mitsumi kay Futaba na napaka-cruel nito kay Asano na takot magbuo ng koneksyon sa mga tao. Humingi ng paumanhin si Futaba sa pagiging insensitive at nagsimula silang maghanda upang labanan si Kyoichiro nang biglang mapansin nilang nasa loob na ito ng kwarto at nakaupo sa gitna nila.
Humarap siya kay Shinzo at sinabing winasak niya ang lahat ng traps nito at pinapasuko si Asano. Ngunit humarap si Futaba at hinablat ang kanyang tie, pinaikot siya sa ere bago binagsak sa sahig, at ginamit ni Shinzo ang kanyang robot arms upang idiin siya pababa. Uminom si Nano ng steroids upang suntukin siya sa mukha habang dinala ni Kengo at Shian si Asano papalayo. Sa kasamaang palad, hindi nasaktan si Kyoichiro at ginamit ang kanyang special move upang paliparin sila. Tumayo siya at sinabing napakarami nilang gap sa kanilang mga atake. Nanlaki ang mga mata ni Asano sa lakas ng mga ito habang sinasabi ni Futaba na bibigyan niya sila ng oras. Tumakbo siya kay Kyoichiro habang ginamit nito ang kanyang spider wire ability upang harangin ang lahat ng atake bago siya atali sa kisame. Sinabihan ni Shian si Kengo na itago si Asano habang inilabas niya ang kanyang telepono at pinaga niya ang mga drones na bumaba mula sa kisame at nagsimulang barilin si Kyoichiro. Samantala, dinala ni Kengo at Metsumi si Asano sa ibang kwarto at itinago siya sa likod ng isang picture frame. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Kyoichiro sa kwarto matapos wasakin ang lahat ng drones nang walang gasgas sa mukha, ngunit natagpuan lamang sina Metsumi at Asano sa loob. Sinabihan niya si Metsumi na ibigay ang bata, ngunit tumakbo siya patungo kay Kyoichiro kasama ang kanilang aso. Ngunit si Kyoichiro ay napakahusay at ginapos siya gamit ang kanyang mga wire bago alisin ang kanyang maskara upang ipakita na si Kengo ito sa loob. Alam ni Kyoichiro na walang silbi ito kaya't ipinakita ni Metsumi ang sarili na nagdisguise bilang si Asano at sinabing wala siyang banta kay Kyoichiro. Sinabi ni Kyoichiro na may isang paraan lamang upang hindi niya saktan si Asano, at iyon ay kung papayag siyang hindi na umalis ng bahay. Nabigla si Metsumi habang si Kyoichiro ay papalapit, sinasabing hindi na siya magkakaroon ng mga kaibigan, romansa, kasiyahan, at kahit internet privileges, ngunit ang lahat ng ito ay para sa kanyang kaligtasan. Niyakap siya ni Kyoichiro habang umiiyak siya dahil alam niyang wala ng ibang opsyon. Ngunit si Asano, na nanunood sa lahat mula sa isang peephole, ay nagpakita ng tapang at sinabing hindi niya kailangang gawin iyon. Sinabihan siya ni Kyoichiro na umalis, ngunit sumigaw si Asano kay Metsumi na ibigay sa kanya ang singsing dahil handa siyang maging bahagi ng kanyang pamilya. Umiiyak si Metsumi sa tuwa habang kinuha ang isa sa mga singsing at inihagis ito kay Asano. Tumalon si Asano upang makuha ito ngunit mas mabilis si Kyoichiro at ginamit ang kanyang spider wires upang bitagin silang dalawa at ang singsing. Sa huling sandali, ipinakita ni Asano ang kanyang tibay at lakas sa pamamagitan ng pagpupumilit sa kabila ng mga wire na naghiwa sa kanyang mga kamay, ngunit naisuot niya ang singsing sa kanyang daliri, na kumukumpleto sa kasal at opisyal na naging bahagi ng pamilya. Habang pinapanood ng iba, niyakap siya ng mahigpit ni Metsumi habang sinabihan ni Futaba si Kyoichiro na ngayon, hindi na niya masasaktan si Asano at kailangan din niya itong sanayin upang protektahan si Metsumi sa lahat ng oras. Kinagabihan, nagpa siya si Asano na umuwi kahit na inalok ni Futaba na ihatid siya. Tumanggi siya at piniling umuwi kasama si Metsumi dahil kailangan niya ng higit pang mental support ngayon. Humiga siya sa kanyang kama, tinitingnan ang kanyang singsing at iniisip ang napakabaliw na araw na pinagdaanan niya bago makatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, nagising siya sa alarm at nakita si Kyoichiro na nakatayo sa ibabaw niya na may hawak na kutsilyo. Tinangka ni Kyoichiro na saksakin si Asano ngunit nagpagulong-gulong ito upang makaiwas, na ikinabilib ni Kyoichiro. Sinabi ni Kyoichiro na ito'y isang friendly test lamang at ipinaliwanag na ito ang tradisyonal na wake-up call ng Yozakura family. Napaisip si Asano na sinusubukan talaga siyang patayin ni Kyoichiro, ngunit sinabi ni Kyoichiro na bahagi ito ng kanyang training dahil bilang isang spy, kailangan niyang matutong matulog ng bukas ang mga mata. Inutusan siya na maghanda para sa tradisyonal na Yozakura morning exercise at ginamit ang kanyang mga wire upang tuluyang atali si Asano sa ere. Samantala, habang nagluluto si Metsumi ng tanghalian, narinig niya ang sigaw ni Asano kaya't nagmamadali siyang umakyat upang makita kung ano ang nangyayari. Natagpuan niya si Asano na nakabitin sa ere habang pinipilit ni Kyoichiro na i-stretch ang kanyang mga katawan. Sumigaw siya sa kanyang kapatid na ibaba si Asano ngunit tiningnan lamang siya ni Kyoichiro sa kanyang relo at sinabing oras na para umalis sila sa bahay. Kinuha niya si Metsumi at ang kanilang mga bag bago tumalon sa bintana habang sumabog ang isang bomba sa bahay ni Asano na nagwasak dito. Ipinaliwanag ni Kyoichiro na ang bahay ni Asano ay nilagyan ng bomba kagabi at nangako na ipapaliwanag pa ang tungkol dito, ngunit sinabi na ang pangunahing layunin ng pamilya ay protektahan si Metsumi sa lahat ng oras. Sumakay sila sa kotse at habang tumutulong si Metsumi kay Asano na makapasok, kinausap nila si Shinzo na natuklasang ang bomba ay nasa kusina, ibig sabihin ay target talaga ng assassination si Metsumi.
Labis na nalito si Asano ngunit sinabi ni Kyoichiro na mabilis kumalat ang impormasyon sa kanilang buhay at ang balita tungkol sa kasal ni Mitsumi ay kumalat na parang apoy. Ipinahayag ni Kyoichiro na si Mitsumi ang ikasampung pinuno ng Yozakura family at ang kanilang bloodline ay may espesyal na kapangyarihan na nagbibigay sa mga anak ng Yozakura ng superhuman abilities. Ipinapaliwanag niya na sa bawat henerasyon, may isang Yozakura child na ipinanganak na walang superhuman abilities at sila ang nagiging pinuno ng pamilya. Kahit wala silang supernatural powers, sila lamang ang makapagbibigay ng anak na may superhuman abilities, kaya't si Mitsumi ang lehitimong pinuno ng pamilya at tanging tao na makakapagpanatili ng kanilang bloodline. Nairita si Kyoichiro na isang loser ang nakapag-asawa kay Mitsumi, at dahil sa kanilang katanyagan, marami silang mga kaaway na nais puksain ang Yozakura family. Habang sinasabi niya ito, may isang sasakyan na lumalapit mula sa likuran at nagpasabog ng rocket launcher, ngunit naiwasan ito ng driver sa tamang oras. Natakot si Asano habang si Kyoichiro ay tila walang pakialam. Nagpasabog ng mga machine gun ang mga kalaban, ngunit sinabi ni Kyoichiro na huwag mag-alala dahil bulletproof ang kanilang kotse at inutusan ng driver na magmadali. Habang hinahabol sila ng mga kalaban at nagpaputok ng heavy machine gun, kalmado pa rin si Kyoichiro habang umiinom ng tsaa. Sinabi ni Mitsumi na huwag mag-alala dahil ang kanilang alagang aso na si Goliath ang pinakamagaling na driver. Nagulat si Asano nang makita ang aso na nagmamaneho. Patuloy ang mga kalaban sa pag-atake ng rockets at machine guns hanggang sa sumabog ang tsaa ni Kyoichiro, kaya't siya'y nagalit at tumalon sa bubong ng kotse. Ginamit ang kanyang mga wire upang harangin ang mga bala at sirain ang RPG ng kalaban. Pagkatapos ay pinutol niya ang mga sasakyan ng kalaban gamit ang kanyang mga wire na nagresulta sa pagsabog ng mga ito. Bumalik siya sa loob ng kotse na parang walang nangyari at sinabi kay Asano na ngayon, tungkulin niya ring protektahan si Mitsumi sa lahat ng oras. Binigyan niya si Asano ng baril at sinabi na patayin ang sinumang kaina-hinala at ipinakita ang Twitter account ng taong naglagay ng bomba sa bahay ni Asano. Ayon kay Kyoichiro, ang taong ito ay isa sa pinakamagaling na bomber ngunit adik sa social media kaya't madaling malaman ang kanyang mga plano. Sinabi ni Kyoichiro kay Asano na alagaan si Mitsumi para sa buong araw dahil may iba pa siyang trabahong gagawin, at binalaan na papatayin siya kung magkamali si Mitsumi. Sa oras ng pay, nakatanggap si Asano ng notification sa kanyang telepono na nag-tweet ang bomber na nakalagay na ang pangalawang bomba. Tumakbo siya papasok sa infirmary at natano ang isang anino na gumagalaw sa mga koridor. Nang tanungin siya ng nurse kung may kailangan siya, agad siyang umalis upang sundan ng anino. Balik sa klase, pinapanood ni Asano si Mitsumi habang lunch break habang kausap nito ang mga kaibigan. Biglang nakatanggap siya ng notification na nailagay na rin ang ikatlong bomba. Tumingin siya sa paligid, nabigo at naisip kung gaano kahirap ang buhay ni Mitsumi. Habang malalim sa pag-iisip, lumapit ang tatlong kaibigan at inalok siya ng tsokolate na kanyang tinanggap at kinain, na ikinagulat nila. Tinanong nila kung ano ang nangyari dahil dati hindi siya nakikipag-usap sa kanila. Nakalimutan ni Asano ang kanyang social anxiety, ngunit nagsimulang bumalik ito at nawalan siya ng malay. Nagising siya sa infirmary at nakita si Mitsumi na nag-aalaga sa kanya at nagtanong kung okay lang siya. Inisip niya kung gaano kabait si Mitsumi at tinanong kung sigurado ba siya ang tamang tao para dito. Sinabi niya na kahit kababata sila, hindi niya alam ang tungkol sa pamilya nito o ang katotohanang araw-araw itong lumalaban para mabuhay. Sinampal siya ni Mitsumi sa ulo at sinabing mali siya at siya ang pumili na maging bahagi ng ganitong klaseng pamilya. Totoo na matagal na niyang gustong pakasalan si Asano. Medyo kumalma si Asano ngunit biglang napansin ang bomba sa kisame ng kwarto na malapit ng sumabog. Pumutok ang bomba na wasak ang lahat sa loob ng kwarto, ngunit nailigtas ni Asano si Mitsumi sa pamamagitan ng pagtakbo sa ilalim ng sopa. Napagtanto niya na mas matalino ang bomber kaysa inaakala nila at ginamit nito ang Twitter upang ilihis ang atensyon ni Asano at gawin siyang nakatutok lamang kay Mitsumi. Tinanggal niya ang kanyang coat at natuklasan na may maliit na bomba na nakakabit sa kanyang shirt na malapit ng sumabog. Naunawaan niyang alam ng bomber na mananatili si Asano sa malapit kaya't ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Nagpasya si Asano na isakripisyo ang sarili upang mailigtas si Mitsumi at tumalon palabas ng bintana, tinanggap ang kanyang kamatayan. Ngunit sa huling sandali, sinagip siya ni Kyoichiro gamit ang kanyang mga wire. Pinuri ni Kyoichiro ang kanyang aksyon at sinabi na natapos agad ang kanyang trabaho kaya't bumalik siya upang tingnan sila. Napansin ni Asano na isa sa mga wire ni Kyoichiro ang nakapasok sa bomba at napahinto ang timer nito, na nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Sinabi ni Kyoichiro na pamilya sila ngayon at ang pamilya ay palaging una.
Ipinangako niya na kahit galit siya kay Asano sa pagpapakasal sa kanyang mahal na kapatid, handa siyang ibigay ang kanyang buhay upang matiyak na ligtas si Asano. Hinayla niya si Asano pabalik sa loob at habang naglalaro sa bomba, sinabi niya na hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Biglang dumating ang ibang mga kapatid sa kwarto at dinala ni Shinzo ang handcuffed bomber sa paanan ni Kyoichiro. Ginapos niya ito gamit ang kanyang wire kasama ang bomba at itinapon ito sa kalangitan kung saan sumabog ang bomber na parang mga paputok. Pinanood ito ng pamilya Yozakura habang nakaupo sa sopa. Kinabukasan, nagising si Asano mula sa isang bangungot kung saan nakita niyang kanidnap si Matsumi. Pagkagising, medyo nahihilo siya at aksidenteng natapakan ang buntot ng aso na nagbigay sa kanya ng malambing na kagat sa braso. Bumaba siya at agad na inalagaan ni Matsumi, humihingi ng paumanhin para sa aksyon ng aso at naglaro dito ng cute. Naalala ni Asano kung gaano kalungkot ang kanyang panaginip at upang masiguro na hindi ito maging realidad, nilapitan niya si Futaba at nakiusap na sanayin siya upang maging mas malakas. Sinabi niya na nais niyang protektahan si Matsumi mula sa anumang panganib dahil noong huli, muntik na siyang mamatay kung hindi dahil kay Kyoichiro. Sinabi ni Futaba na naive siya kung iniisip niyang makakapagpalakas siya ng mabilis at ipinakita ang kanyang lakas habang ipinapaliwanag na nagsimula siyang mag-training ng iba't ibang martial arts noong 3 taong gulang pa lamang siya at nagpunta sa kanyang unang deadly mission sa edad na 6. Ibig sabihin, kahit para sa isang may Yozakura genes, 3 taon ang ginugol upang mag-master ng martial arts ngunit mas matagal para sa isang normal na tao. Sinabi niya na naive siya kung iniisip niyang makakapagpalakas siya sa pamamagitan lamang ng emosyon ngunit handa siyang bigyan ng pagkakataon. Tinanong niya kung handa siyang sumali sa Yozakura All-Out Training Program na pinakamabilis na paraan upang lumakas. Nasasabik si Asano ngunit sinabihan siyang maghinay-hinay dahil kailangan niyang manatili sa Yozakura household ng 1 buwan bago magsimula ang tunay na training. Iniisip niyang magiging madali ito dahil kailangan lang niyang manatili doon, ngunit biglang nag-activate ang isang trapo at halos mahulog siya, muntik na siyang mahulog sa mga matutulis na spikes sa ilalim. Lumapit si Futaba kay Asano at sinabing nakalimutan niyang sabihin na ang buong Yozakura household ay puno ng deadly traps para sa spy training, kaya't hindi ito magiging madali. Ngunit kung makakaligtas siya, ipagpapatuloy ni Futaba ang kanyang training. Kinaumagahan, nagising si Asano sa alarm ng isang pangit na ibon. Dahil hindi siya agad nagising, isang bomba ang sumabog sa loob ng kwarto. Somehow, nakatakas siya mula sa mausok na kwarto ngunit nag-activate ng isa pang trap, isang flamethrower na nagsimula ng sunugin ang lahat sa paligid. Tumakbo siya pababa ng hall at sa wakas ay nakarating sa hapagkainan kung saan tinulungan siya ni Matsumi na gamutin ang kanyang mga sugat. Tinanong niya kung paano niya naiiwasan ang mga traps, at sinabi ni Matsumi na hindi nag-activate ang mga traps para sa kanya, na ikinagulat ni Asano. Ipinaliwanag ni Shin na ang mga traps ay kontrolado ng computer at kapag na-dodge at na-disable ng isang tao ang lahat ng traps, tinatanggap sila ng computer bilang miyembro ng bahay at binibigyan ng pribilehiyo na mag-activate o mag-deactivate ng traps. Sinabi pa ni Shin na normal na tao ay maaaring malampasan ang lahat ng traps sa loob ng 2 taon, na isang napakahabang panahon. Ngunit bago pa makapag-argumento si Asano, naramdaman niya ang sakit sa kanyang tiyan. Ipinaliwanag ni Futaba na lahat ng pagkain sa bahay ay may halong maliit na dami ng lason upang bumuo ng tolerance laban dito, na hindi naman makakapatay ngunit magdudulot ng diarrhea. Agad na tumakbo si Asano sa banyo ngunit natagpuan itong nakalock at hindi magbubukas hanggat hindi niya napaipik ang mga locks at nai-crack ang lahat ng codes. Simula noon, nagsimula ang hellish daily routine ni Asano. Habang ang iba sa pamilya ay kayang patayin ng ibon bago ito sumabog, si Asano ay palaging nabibiktima nito. Ang fridge ay may mga laser kaya kailangang maging maingat, ngunit hindi ito problema kay Shin na gumagamit ng drones o kay Futaba na may superhuman speed. Ngunit si Asano ay laging nag-a-activate ng trap na naglalabas ng machine guns. Upang buksan ang TV, kailangan niyang gamitin ang baril upang barilin ang power button ng remote, ngunit ang recoil ay napakalakas kaya't palagi siyang natutamba. Sa lunch table, hindi pa rin siya sanay sa lason o sa pag-crack ng code sa banyo kahit na may moral support ni Matsumi. Sa pagligo, ang shower ay parang torture device na para sa Russian interrogation. Kinabukasan, pumasok siya sa school na parang bangkay at halos hindi sumasagot sa mga tanong. Sapilitang suot niya ang 30 kilo na shirt upang mapanatili ang kanyang lakas kahit nagpapahinga. Pagkatapos ng isa pang nakakapagod na araw, sinubukan niyang bumalik sa kanyang kwarto ngunit nakita si Matsumi na natutulog habang nagtatrabaho. Tinakpan niya ito ng kumot at, na-inspire sa sipag nito, lumabas siya at nagsimulang mag-practice ng kanyang shooting skills.
Nagising si Mitsumi at dinala siya sa loob kung saan inalok siya ng tsaa at sinabihang magpahinga dahil nailigtas na niya ito noon. Naalala niya ang isang pagkakataon sa high school kung saan may mga bully na gustong putulin ang kanyang buhok dahil sa inggit sa kanyang kasikatan. Dumating si Asano sa huling sandali, kinuha ang gunting mula sa mga bully at sinimulang gupitin ang kanyang sariling buhok. Natakot ang mga bully at umalis, na nagligtas kay Mitsumi. Ipinangako ni Asano na magiging mas malakas siya at palaging mananatili sa tabi ni Mitsumi. Makalipas ang ilang linggo, natutunan na niyang patayin ang ibon at lumakad sa living room nang madali niyang maiwasan ang mga laser traps bago kunin ang baril at barilin ang power button ng TV. Pinuri siya ni Shinzo sa kanyang mga kakayahan ngunit sinabi ni Asano na hindi pa rin niya kayang baguhin ang mga channel. Dumating si Shin na may dalang progress report ni Asano simula nang dumating siya doon. Kinagabihan, tinuruan siya ni Nanaw kung paano makatakas sa poison gas trap at natutunan na niyang malampasan ang mga pagkain na may lason. Ngunit nang subukan niyang uminom ng gatas, muling nagkasakit siya at tumakbo sa banyo ngunit muling nahirapan sa mga codes. Bigla nilang napagtanto na may mali at natagpuan siyang halos wala ng malay sa sahig. Dinala siya agad ni Futaba sa infirmary kung saan nalaman nilang nagkalagnat siya dahil sa sobrang pagod. Napansin ni Futaba ang isang bagay at tinanggal ang balat ni Asano. Natuklasan na siya'y nakasuot ng fake bodysuit upang maitago ang kanyang mga sugat mula sa training. Ayaw niyang mag-alala si Mitsumi kaya nakiusap siya kay Kengo na gumawa ng bodysuit para sa kanya. Habang nagpapagaling kay Nanaw, sinabi ni Futaba na ang kanyang mga resulta ay kahanga-hanga at hindi ito makakamtan ng hindi nagtitrain ng parang mamamatay na. Sinabi niyang magpahinga muna at binigyan siya ng libro tungkol sa coding. Kailangan niyang magpahinga hanggang sa mabasa niya ang libro at saka pa lang siya maaaring magpatuloy sa training. Makalipas ang isang linggo, sa wakas, natutunan na niyang i-crack ang locks ng banyo na ikinatuwa ng lahat dahil sa wakas ay nakapasa na siya sa Yozakura House member test at tinanggap na siya ng computer. Ngunit sa kanyang pagkabigla, kinuha ni Shinzo ang isang 100 kilo na shirt at sinabi na maaari na nilang pataasin ang intensity ng training. Binuksan ni Futaba ang difficulty ng traps mula normal hanggang hard. Napagtanto ni Asano na ang kanyang mga pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang at marami pa siyang dapat gawin upang maprotektahan ang sarili at si Mitsumi mula sa lahat ng panganib. Kinabukasan, naghahanda si Mitsumi ng agahan habang si Asano ay pumasok sa kusina na sinusubukan magsuot ng kanyang undergarments. Tinitigan siya ni Mitsumi na parang baliw at sinabing hindi siya dapat mag-alala sa kanyang mga kakaibang pantasya at kagustuhan, dahil kahit gaano pa ito ka-disturbing, hindi siya maghihiwalay dito. Ipinaliwanag ni Asano na isang malaking pagkakaintindi ito at nais lang niyang magpraktis ng kanyang mga disguises. Biglang lumitaw ang isang magandang blondang babae sa pintuan at nagtanong kung ayos lang ang lahat. Hindi kilala ni Asano kung sino siya, ngunit agad na nakilala ni Mitsumi na si Kengo ito sa kanyang disguises. Agad siyang niyakap ni Kengo upang i-weird out si Asano, ngunit sinabi ni Mitsumi na tigilan na ito at iwan si Asano. Biglang pumasok din si Kyoichiro sa kusina at hiningi ang goodbye kiss kay Mitsumi bago umalis, na sobra na para kay Mitsumi kaya't pinalo niya pareho sina Kengo at Kyoichiro sa ulo. Sa araw na iyon, nakipagkita si Asano kay Shinzo na malapit nang umalis para sa isang misyon. Tinanong ni Asano kung delikado ba ang misyon, ngunit sinabi ni Shinzo na ito ay mababang antas na misyon dahil kailangan lang niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa isang counterfeit money operation at hindi ito magtatagal. Pinagpaalaman ni Asano si Shinzo ng good luck at pumunta sa paaralan kasama si Mitsumi. Habang naglalakad patungo sa kanilang school building, isang bola ang mabilis na papalapit kay Asano ngunit nahuli niya ito nang hindi man lang tumitingin at itinapon ito pabalik na may napakalakas na puwersa. Kinahapunan, umakyat sila ni Mitsumi sa rooftop upang mag-lunch. Sinabi ni Mitsumi na hindi pa alam ni Asano ngunit malaki na ang kanyang lakas at kakayahan dahil sa training. Naglalakad siya ng sobrang tahimik kaya tinatawag na siyang ninja ng mga tao. Tinanong ni Mitsumi kung libre siya pagkatapos ng klase dahil kailangan niya ng tulong sa kanyang trabaho. Sumang-ayon si Asano at umuwi kasama si Mitsumi kung saan nagsimula itong mag-stamp ng maraming paperwork at sinabihan si Asano kung ano ang dapat gawin. Habang nag-aayos ng mga dokumento, napansin ni Mitsumi na kulang ang isa sa mga report ni Kengo at dahil ilang beses na itong nangyari, nagalit siya at dinala si Asano sa kwarto ni Kengo. Ang kwarto ay puno ng mga damit ni Kengo kaya't hindi nila makita ang anumang bagay. Tinawag ni Mitsumi si Kengo at biglang lumitaw ito sa ibabaw ng tambak ng mga damit, habang sinasabing kumpletuhin ang kanyang report at ipasa agad ito. Hindi siya sineryoso ni Kengo at nagsimulang kumain ng sushi, sinabihan si Mitsumi na tumigil na sa pag-asta na parang lola.
Nagalit si Mitsumi at kumuha ng handcuffs upang magbigay ng Yozakura-style punishment. Napagtanto ni Kengo na nasa panganib siya at tumalon mula sa tambak ng damit upang makatakas sa kwarto. Dahil sa kanyang training, naging mas mabilis si Asano at agad na hinaranggan ang kanyang daan. Ngunit mas matalino si Kengo at ginamit ang disguise ni Mitsumi upang palusutin si Asano. Tumakbo si Kengo palabas habang pina-activate ni Mitsumi ang hibernation mode ng bahay na naglalagay ng mga higanteng pader sa paligid nito. Sinabi ni Mitsumi na walang makakatakas sa bahay kapag na-activate ang mode na ito. Samantala, gumapang si Shinzo sa air vent at nakita ang malaking operasyon ng isang milyonaryo na nagpasok na ng 60% ng kanyang pekeng pera sa sirkulasyon. Gumamit siya ng Apple Vision Pro upang makita ang mga pekeng pera sa loob ng mga containers. Nakakuha siya ng isang frame picture ng isang mahalagang tala bago may sumabog na alarm at nagsimulang tumakbo palayo. Sa Yozakura House, nagsimulang tingnan ni Mitsumi ang bawat kwarto upang hanapin si Kengo. Pumasok sila sa kwarto ni Mitsumi at gumamit ng infrared device ngunit walang nakitang tanda ni Kengo. Namangha si Asano sa dami ng hobbies ni Mitsumi habang tinitingnan ang kanyang mga painting. Pagkatapos ay pumunta sila sa kwarto ni Shin na abala sa paglalaro ng isang pisikal na laro. Sa kwarto ni Nanaw, sinabi nito na pasasabugin niya si Kengo kapag nakita niya ito. Sa kwarto ni Kyoichiro, natagpuan nilang puno ito ng mga larawan ni Mitsumi. Nagtaka si Asano kung nakatakas na ba si Kengo ngunit sinabi ni Mitsumi na imposible ito dahil sa lockdown. Biglang nagtipon ang lahat ng kapatid kasama sina Mitsumi at Asano at tinanong kung nakita na nila si Kengo. Biglang narinig ni Asano ang isang bagay at tumalikod upang makita ang mukha ni Kengo sa isang painting ng Mona Lisa. Natagpuan nilang nagtatago siya sa likod ng painting frame. Tumakbo si Kengo palabas at nilagpasan ng isang sulok, ngunit nahulog si Asano at napahawak sa kanyang ulo. Tumakbo si Mitsumi upang suriin siya at natagpuan itong nakaupo sa sahig, sinasabing itinapon ni Kengo ang frame sa kanya. Sumigaw si Mitsumi na natagpuan na ni Kengo ang paraan palabas ng lockdown mode at galit na bumalik sa kwarto ni Kengo. Ngunit pagpasok ni Asano, agad siyang pinususan ni Mitsumi at sinabing hindi siya tanga at alam niyang si Kengo ang nagpapanggap na Asano. Inamin ni Kengo ang kanyang pagkatalo at tinanggal ang maskara. Nagsimula silang maghanap ng paperwork na kailangan ni Mitsumi. Kinagabihan, kinain ni Asano ang curry na ginawa ni Mitsumi na napakasarap kaya tinanong niya ang secret ingredient. Sinabi ni Mitsumi na ito'y cyanide, kaya't agad na sumama ang pakiramdam ni Asano at nagdahilan upang kunin ang tawag sa telepono. Nasa kabilang linya si Shinzo, humihingi ng tulong. Sa video call, sinabi ni Shinzo na napasok siya sa isang bar ilan ngunit hindi inaasahang marami ang kalaban at wala na siyang bala at sandata. Sinabi ni Mitsumi na si Shinzo ay napakahusay na spy ngunit umaasa lamang siya sa kanyang mga sandata at kapag wala siyang sandata, nagiging sobrang duwag siya. Tinanong ni Mitsumi si Asano kung kaya ba niyang dalhin ang mga armas kay Shinzo at agad siyang pumayag. Nagbihis siya at dinala ang isang maliit na bag habang pumapasok sa isang highly secure na gusali at nagsimulang maglakad sa mga koridor. Sa kasamaang palad, hindi siya sapat na mabilis at nahuli siya ng isang gwardya na tinutukan siya ng baril sa ulo. Naalala niya ang kanyang training at tinulak ang baril bago hinawakan ang braso ng gwardya at inelbow sa mukha. Narinig ito ng iba pang gwardya kaya nagdatingan sila sa lugar. Sinapak niya ang isa sa mukha gamit ang tuhod, ngunit nahuli siya ng ibang gwardya. Tinangka siyang saksakin ng pangatlong gwardya ngunit naprotektahan siya ng kanyang damit. Sinapak niya ito at pagkatapos ay sinira ang mga itlog ng huling gwardya upang makuha ang tagumpay. Sa kanyang sorpresa, dumating pa ang isang gwardya kaya mabilis niyang kinuha ang baril na binigay sa kanya ni Shinzo at ginamit ito upang magpalabas ng malakas na electric bolt na agad nagpahina sa gwardya. Sa wakas, natagpuan niya si Shinzo na agad yamakap sa kanya at nagpasalamat sa mga armas na pinahahalagahan niya. Biglang pumasok pa ang ilang gwardya ngunit nagbago ang personalidad ni Shinzo. Tumayo siya at pinagbabaril ang lahat ng gwardya sa isang iglap bago ibigay kay Asano ang framed note. Lumabas sila ng silid at nilabanan ni Shinzo ang mga goons ng napakadali habang binabaril silang lahat bago maghagis ng granada sa huling grupo at barilin ito sa ere. Dinala niya si Asano palabas ng gusali ngunit nataman si Asano sa binti ng isang sniper. Bumagsak siya sa lupa habang nagsisimulang magdugo at sinabi ng sniper kay Shinzo na ibaba ang kanyang mga armas. Sumunod si Shinzo upang matiyak ang kaligtasan ni Asano at ibinaba ang baril ngunit naalala ni Asano na kaya ni Shinzo gawing sandata ang kahit ano basta't may magandang grip. Hinagis niya ang tinidor kay Shinzo na agad niyang kinuha at ginamit upang barilin ang barrel ng sniper na nagresulta sa maling pagputok.
Nagbigay ito ng sapat na oras kay Shinzo upang kunin ang kanyang baril at barilin ang kalaban, iniligtas ang buhay ni Asano. Nang bumagsak ang gabi, nagsimulang maglakad si Shinzo pauwi habang buhat si Asano sa kanyang likod at nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay. Nagpasalamat si Asano at sinabing mamamatay na siya kung hindi dahil kay Shinzo na iniligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Samantala, isang hobo ang pumasok sa isa pang pasilidad at binugbog ang lahat ng gwardya doon gamit ang martilyo habang nagtatanong tungkol sa lokasyon ng kanilang pinuno, ngunit walang gustong magbigay ng impormasyon kaya't pinatay niya sila lahat at inilabas ang larawan ng kanyang susunod na target na si Asano. Makalipas ang ilang araw mula sa nakakakilabot na shootout incident sa factory kasama si Shinzo, medyo gumaling na ang binti ni Asano at naglalakad siya sa isang kalye sa gilid ng isang madilim na daan. Madilim na ngunit may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha habang kausap si Metsumi sa kanyang cellphone. Kinukwento niya ang backstory ng isang espesyal na Ferris wheel sa kanilang lungsod. Ayon sa alamat, matagal nang nag-away ang isang magkasintahan na naging pinakamalaking away nila, ngunit pagkatapos sumakay sa Ferris wheel, nakalimutan nila ang kanilang away at muling nagmahalan. Mula noon, tinawag itong matchmaking Ferris wheel. Natawa si Asano sa kalokohan ng kwento at sinabi ni Metsumi na gusto rin niyang mag-spend ng araw kasama siya doon sa kanilang susunod na day off, sumakay sa Ferris wheel dahil ayon sa sabi-sabi, ang anumang magkasintahan na makakakita ng paglubog ng araw mula dito ay magiging masaya ng matagal. Namula ng kaunti si Asano habang patuloy na nagsasalita si Metsumi, ngunit nawala ang kanyang boses sa background nang makita niya ang isang puting sedan na huminto sa tabi niya sa kalsada. Pinanood niya ito ng mabuti habang lumalabas ang isang lalaki mula rito. Nakasuot ito ng gasgusing damit na kulay abo at natatakpan ng buhok ang mukha. Nakatayo lamang si Asano at nakatitig habang dahan-daang humarap ang misteryosong lalaki at nag-eye contact sa kanya. Napansin ni Metsumi na hindi na siya sumasagot kaya tinawag niya ang pangalan ni Asano ngunit sa seryosong boses sinabi niyang kailangan na niyang magbaba ng telepono at inilayo ito. Lumapit ang lalaki mula sa kotse at kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Asano. Medyo natakot si Asano sa kaalamang-alam ng estranghero ang kanyang pangalan at patuloy na inoobserbahan ito habang inilalabas ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang coat at dahan-daang kinuha ang isang police ID card. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Hato, isang police officer mula sa Koizumi Precinct. Walang ibang paliwanag, tinanong ni Hato kung pwedeng sumama si Asano sa police station para sa isang interogasyon. Walang magawa si Asano kundi sumama at dinala siya sa isang madilim na interrogation room na may isang maliit na bombilya lamang na nagbibigay liwanag. Walang nasasayang na oras, inilabas ni Hato ang isang laptop at ipinakita kay Asano ang isang larawan na nakita sa dark web. Ipinakita nito si Asano mula sa mga laban na nangyari ilang araw na ang nakalipas. Nang makita ang larawan, nayanig siya at namutla ang kanyang mukha nang mapagtanto niyang ang larawan ay makikita ng kahit sino sa internet. Siniguro ng mga kapatid ni Yozakura na maingat silang nagtatakip ng lahat ng kanilang mga lihim na aktibidad at misyon kaya't paano nakarating ang kanyang larawan sa dark web. Ipinakita pa ni Hato ang iba pang mga larawan na malinaw na nagpapakita kay Asano na gumagamit ng mga ilegal na armas, sumasali sa car chase sa mga pampublikong daan kung saan nagmamaneho ang alaga ni Metsumi, at naroon nang sumabog ang ceiling bomb sa kanyang paaralan. Iniisip ni Asano na hindi naman siya talaga ang nasa likod ng kalahati ng mga insidenteng ito ngunit nanatili siyang tahimik. Nang tanungin siya ni Hodo at akusahan sa lahat ng krimen, sinabi ni Hodo na may sapat na karanasan siya upang malaman na hindi maaaring ang isang teenager lang ang responsable sa ganitong kalaking mga aktibidad. Kaya't nakakagulat na walang litrato o video ng kanyang mga kasabwat. Naniniwala siyang si Asano ay nagtatrabaho kasama ang isang lihim na organisasyon na gumagawa ng ganitong mga gawain. Nangako ang pulis na kung ibibigay ni Asano ang mahahalagang impormasyon, babawasan nila ang kanyang parusa. Patuloy siyang pinipilit ni Hodo na isiwalat ang anumang lihim na alam niya at ibunyag ang mga tao na kasama niya. Ngunit alam ni Asano na ang mga nagsusumbong ay napapahamak. Naalala niya ang mga kapatid ni Yozakura at may matinding determinasyon sa kanyang mga mata na sinabi niyang wala siyang alam. Sinabi ni Hodo na kalmayan niya ang sarili at pag-isipan itong mabuti. Binigyan siya ng isang baso ng tubig at walang pagtatago na naglagay ng puting pulbos na substansya dito. Pinanood siya ni Asano at tinakpan ni Hodo ang kanyang ginawa sa pagsasabing ito'y mga mineral lamang. Ngunit agad na nakilala ni Asano na ito'y truth serum at tumangging inumin ito. Subalit si Hodo, na kulang sa pagiging disente, ay bumawi sa pamamagitan ng simpleng lakas at bago pa makapag-react si Asano, hinawakan ni Hodo ang kanyang mukha at ibinuhos ang likido sa kanyang lalamunan.
Salamat sa kanyang training kasama ang Yozakura family, nagawa niyang ilabas ang likido sa isang malaking bula at isuka ito. Nang makita ni Hodo na hindi gumagana ang truth serum, agad siyang bumaling sa karahasan, hinugot ang isang martilyo at binasag ang mesa. Agad na kumilos si Asano at mabilis na umilag, bumagsak sa isang bag malapit sa kanya. Nakita niya ang pulang likido na umaagos mula rito at inisip na ito'y dugo. Kinumpirma ni Hodo ang kanyang takot at sinabing ito'y mula sa isang drug dealer na kamakailan lang niyang pinatay. Muling tinangka ni Hodo na patayin si Asano at itinulak siya sa pader na may hawak pang martilyo. Binigyan siya ng isa pang pagkakataon upang magbigay ng impormasyon, ngunit nang ibaba ni Hodo ang kanyang kamay upang bugbugin si Asano, umilag si Asano at ang pader ang nabasag sa halip. Sa kanyang sorpresa, nakita niya si Kyoichiro na bahagyang ngumingiti. Lumabas na si Hodo ay isang matandang kaibigan ni Kyoichiro na tumutulong upang itago ang mga aktibidad ng Yozakura. Sinet up si Asano upang subukan ang kanyang katapatan at pagtitiis. Natapos ni Asano ang pagsubok ng matagumpay at ikinahanga ni Hodo na karaniwang walang emosyon. Kinabukasan sa paaralan, si Kyoichiro na vice principal din ay kumuha ng klase. Labis na pagod si Asano at pilit na pinipilit na panatilihing bukas ang kanyang mga mata, ngunit dahil sa katahimikan ng klase, tinutokso siyang umidlip. Pagkalipas ng ilang segundo matapos niyang ipikit ang kanyang mga mata, isang piraso ng chalk ang mabilis na lumipad at tumama sa pader sa tabi ng kanyang ulo. Agad siyang nagising at sinabi ni Kyoichiro sa kanya na kailangan niyang sanayin ang sarili na labanan ng antok dahil kung hindi, mas maraming chalk ang lilipad sa kanyang direksyon. Tinangkang pigilan ni Metsumi ang kanyang malaking kapatid sa sobrang pagtatrabaho kay Asano, ngunit sumang-ayon si Asano na sanayin ang kanyang utak upang mangailangan ng kaunti o walang tulog. Gumamit si Kyoichiro ng isang duster upang maglabas ng makapal na usok na nagpapatulog sa buong klase, ngunit si Metsumi ay ligtas dahil sa kanyang gas mask. Nakatulog si Asano ngunit kahit sa ganitong estado, ang kanyang sanay na katawan ay agad na nag-react at nakakaiwas sa anumang chalk na papunta sa kanya. Dahil sa mahusay na pag-usad ng kanyang training, ipinadala si Asano sa kanyang unang misyon sa isang amusement park upang hanapin ang isang magkasintahan na di umano'y may dalang mga baril. Kailangan niyang lihim na tuklasin sila at kunin ang kanilang mga armas. Habang nakaupo sa parke, lumapit si Metsumi at sinabi na sasama siya sa misyon. Tuwang-tuwa si Asano na nandyan siya at umaasang magkakaroon sila ng magandang araw para makita ni Metsumi na siya ay isang mabuting asawa. Sinundan nila ang tatlong kaina-hinalang magkasintahan sa iba't ibang roller coasters at mga laro. Patuloy na napapansin ni Asano ang isang magkasintahan na naglalambingan at naglalakad sa parke. Kumuha siya ng inspirasyon mula sa kanila at pumitas ng isang rosas upang ibigay kay Metsumi. Ang unang dalawang magkasintahan ay walang dalang armas, kaya tinutukan nila ang huling magkasintahan na nakasuot ng mga suit sa isang restaurant. Tumayo si Metsumi upang bumili ng inumin habang napansin ni Asano na may kinuha ang lalaki mula sa kanyang coat. Hinugot ni Asano ang kanyang baril, handa na para sa isang labanan, ngunit lumabas na singsing lamang ito at ang lalaki ay nag-propose. Muntik nang makampante si Asano ngunit biglang narinig ang malakas na pagtatalo ng lovey-dovey na magkasintahan. Nagbatuhan sila ng mga insulto at umalis ang lalaki mula sa mesa. Sa shocking na turn of events, hinugot ng babae ang isang baril at itinutok ito sa lalaki. Agad na kinuha ng lalaki ang isang baril at tinutok ito sa babae. Nagpanik ang mga tao sa restaurant at nagsimulang magtakbuhan palabas. Napasama sa pagkalito si Metsumi, nagpalitan ng putok ang magkasintahan, nagpapadala ng mga bala sa lahat ng dako. Dama pa si Asano sa ilalim ng mesa upang protektahan ng isang batang lalaki. Doon, hinugot ni Asano ang kanyang baril at mabilis na nadisarmahan ang psycho couple sa pamamagitan lamang ng 2 bala. Dinala sila ng mga pulis at naligtas ang araw dahil kay Asano. Upang tapusin ang kanilang oras sa amusement park, sumakay si Asano at Metsumi sa matchmaker Ferris wheel kung saan ibinigay niya ang rosas na bahagyang nasira sa shootout. Namula si Metsumi at kinuha ito habang umaakyat ang Ferris wheel upang ipakita ang magandang paglubog ng araw. Kung totoo ang alamat, baka maging masaya silang magkasama sa mahabang panahon. Ilang araw ang lumipas at nalaman nilang may isang tao na nagtangka ng mag-hack sa mga file ng pamilya sa nakalipas na 4 na araw. Si Shin ay nagtatangkang labanan ng cyber attack nang hindi natutulog kahit kaunti. Sa wakas, nagawa niyang i-trap ang hacker sa pamamagitan ng reverse hacking procedure ngunit nagamit ng hacker ang sinaunang paraan ng pagputol ng kuryente upang protektahan ang sarili. Akala ni Shin na natalo na niya ang hacker, ngunit lumalabas na nakuha pa rin ng hacker ang karamihan ng mga file tungkol kay Asano.
Sa wakas, nagpahinga si Shin at lumabas ng kanyang kwarto upang makita si Asano at Matsumi na naghahanda para sa paaralan. Sinabi niya sa kanila na may isang hacker na patuloy na nagtangkang kunin ang mga file ni Asano, ngunit naisip niyang nailigtas niya ito at na-update na ang sistema. Hindi gusto ni Asano ang tunog nito dahil iniisip niyang maaaring may paparating na problema, ngunit hindi na niya masyadong iniisip ito. Nang lumabas sila ng bahay papunta sa paaralan, biglang naramdaman ni Asano na may mali at itinulak si Matsumi palikod sakto sa oras upang maiwasan ang ilang napakatalam na karayom na tumama sa lupa. Napansin niya ang isang payat na figure sa likod ng poste at nagdesisyon na tumakbo kasama si Matsumi. Sinubukan nilang dumaan sa mga makikitid na daan, ngunit hindi nila maiwasan ang tagasunod kaya't napilitang harapin ito ni Asano. Inihanda niya ang kanyang stun gun habang tinitingnan ng daanan, ngunit mula sa itaas dumating ang atake na somehow ay nagawa niyang harangin at itulak ang babae palayo. Excited ang attacker sa lakas ni Asano at sinabing mahal niya ito at gusto siyang patayin. Biglang naalala ni Matsumi kung sino siya at sinabi kay Asano na ang pangalan ng spy na ito ay Kiri, na may dalang maraming karayom at kilala bilang Manhunter. Ayon kay Matsumi, sinusundan ni Kiri ang mga lalaking nagugustuhan niya at pagkatapos ay pinapatay ito gamit ang mga karayom. Nainis si Kiri at sinabihan si Matsumi na huwag siyang tawaging Manhunter kung ayaw niyang masaksak sa mata. Nagpahayag si Kiri ng pagkagusto kay Asano mula nang makita siya sa isang video sa dark web at mula noon ay nahumaling na siya dito. Sinabi ni Kiri na sikat na si Asano sa underworld at ipinakita ang isang poster na may larawan ni Asano na may bounty na $100,000. Nag-alala si Kiri sa kaligtasan ni Asano at biglang naghagis ng mga karayom sa ere, kung saan may nahulog na lalaki na may hawak na baril. Sinabi ni Kiri na maraming tao ang naghahanap kay Asano upang makuha ang bounty, ngunit hindi siya interesado sa pera, gusto lang niyang patayin si Asano dahil sa pag-ibig. Sinabi niya kay Asano na alam niya ang lahat tungkol dito, tulad ng hindi ito naglalakad sa hardin kahit sa isang misyon, laging tinatangkang ayusin ang anumang nasira, at nagbabayad ng tiket bago sumakay. Sumang-ayon si Matsumi na kahanga-hanga ito habang sinabi ni Kiri kay Asano na magsama na sila magpakailanman. Kalma niyang sinabing hindi niya magagawa iyon dahil kasal siya kay Matsumi at hindi niya iiwan ito. Nagsimulang umiyak si Kiri at sinabing brainwashed lang ni Matsumi si Asano upang manatili ito sa kanya. Nagalit si Asano ngunit nanatiling tahimik, sinabi ni Kiri na gusto niyang patayin si Matsumi at kunin si Asano, ngunit sinabihan siya ni Kyoichiro na huwag kahit hawakan ang buhok ni Matsumi. Nalito sila at tinanong ni Matsumi kung alam ni Kyoichiro ang lahat ng ito. Sinabi ni Kiri na walang makakapagtangka sa sinuman sa Yozakura family nang walang kaalaman ni Kyoichiro kaya't kinuha niya ang permiso mula dito upang patayin si Asano at hindi ito tumutol. Sa katunayan, ibinigay pa ni Kyoichiro ang security code sa kanyang file kaya't nagawa niyang mahak ang lahat ng data. Pagkatapos ay pinaulanan sila ni Kiri ng mga karayom, ngunit lahat ng ito ay tumama sa paligid nila. Ipinakita kung gaano siya kahusay sa kanyang mga armas bago sabihin kay Asano na magkikita silang muli. Bigla siyang tumalon sa ibabaw ng katawan ng attacker at umalis. Pagkatapos, sa klase, inanunsyo ng guro ang pagdating ng bagong transfer student na walang iba kundi si Kiri. Nagbigay siya ng mainit na pagbati at agad na napaibig ang mga lalaki sa klase. Pinaupo siya ng guro sa tabi ni Asano na ikinatakot nito. Habang patakbo si Kiri papunta sa upuan, sinadya niyang madapa at nagpasibat ng karayom kay Asano na bahagyang naiwasan ni Asano gamit ang notebook. Mula noon, naging laro ng pag-iwas sa mga karayom at pagsiguro na manatiling buhay si Asano. Binalutan ni Kiri ng mga lasong karayom ang buong upuan ni Asano, pati na ang lapis niya. Habang kumakain ng lunch kasama si Matsumi, patuloy na iniwasan ni Asano ang mga karayom kahit hindi tinitingnan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula ng mapagod sina Asano at Matsumi sa laro ng taguan. Umiyak si Kiri sa desk habang binabantayan ni Asano ang isa pa niyang atake. Sa sobrang pagkabigo, naghagis siya ng maraming karayom sa ere na tumama sa mga kaklase, pinatulog sila. Sinabi ni Kiri na ang teknik na ito ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang sinuman at inutusan ng buong klase na hulihin si Asano. Ayaw niyang saktan ang mga inosenteng tao kaya't nahuli siya habang naghahanda si Kiri na tapusin ang trabaho. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, sumugod si Matsumi at sinabihan si Kiri na tigilan na ito. Bago pa sila makapag-usap, bumukas ang bintana at ang isang assassin na na-knockout ni Kiri noon ay tumalon papasok na may hawak na baril at pinaputukan si Kiri. Sa kabutihang palad, itinulak ni Matsumi si Kiri sa labas ng daan ngunit siya mismo ay nataman ng bala. Labis itong ikinagalit ni Asano kaya't itinulak niya ang lahat at binaril ang attacker ng stun ng bullet, agad na na-dispatch ito.
Tumakbo siya upang suriin ang kalagayan ni Metsumi. Naguluhan si Kiri kung bakit sinubukan ni Metsumi na iligtas siya, ngunit sinabi ni Metsumi na natutuwa siya na may ibang taong nakakakita kung gaano kagaling si Asano, at ito'y nagpapasaya sa kanya. Sa madaling panahon, naging inseparable sina Metsumi at Kiri at ginawa ni Kiri ang bagong layunin na patayin si Asano upang makuha si Metsumi para sa kanyang sarili. Nabahala si Asano ngunit sinabi ni Metsumi na isipin na lang niya si Kiri bilang isang maliit na kapatid at wala nang iba pa. Ilang araw ang lumipas at tinawag ni Shin si Asano sa kanyang kwarto, sinasabing gusto niyang maglaro ng ilang laro kasama siya na bahagi rin ng kanyang training. Sinabi ni Metsumi na seryosong-seryoso si Shin sa kanyang mga laro at noong huling naglaro si Shinzo kasama siya, kinailangang magpuyat si Shinzo ng 3 gabi bago ito napagod at bumagsak. Nagsimula si Asano sa laro kung saan nanguna si Shin at sinimulang wasakin ang mga kalaban. Nang makuha ni Asano ang laro, narating nila ang final boss na isang steam engine na kailangang pahintuin. Pinindot nila ang mga keys ng buong lakas at kalaunan ay naklear ang level at huminto ang engine. Biglang lumabas ang balita at isang reporter ang nagsabing isang tren na hijack ng ilang tao na may daan-daang inosenteng buhay ay huminto mag-isa at lahat ng hijackers ay natagpo ang walang malay. Napagtanto ni Asano na ginagawa ni Shin ang mga totoong misyon sa laro kung saan walang extra lives at walang retries. Nadagdagan ng pressure habang nagsimula sila sa susunod na misyon na mas delikado pa. Isang grupo ng mga terorista ang nag-hijack ng isang helicopter na balak nilang ibangga sa nuclear power plant at lumikha ng isa pang Chernobyl. Sinabi ni Shin kay Asano na gawin ang kanyang makakaya habang pinamamahalaan niya ang complex landscapes at inaatake ang mga kalaban. Hindi makahanap ng paraan si Asano upang makalusot sa mga balakid at patuloy na na-stop hanggang sa nag-glitch siya at nagsimulang mag-face through walls. Hindi ito pinansin ni Shin at patuloy na umakyat sa final boss at pagkatapos tumalon sa ere, binigyan niya ito ng killing blow, tuluyang winasak ito. Sa kanilang pagkabigla, hindi pa tapos ang laban dahil may plan B ang mga terorista at naglunsad ng daan-daang drones upang sirain ang power plant. Maging si Shin ay nag-isip na baka wala na silang magagawa ngunit ginamit ni Asano ang kanyang katalinuhan at binuhay ang boss gamit ang isang potion bago ito gamitin upang patayin ang hordes ng mga kalaban. Sumali rin si Kiri mula sa kanyang sariling computer at magkasama nilang winasak ang lahat ng drones, nagwagi sa laro at pinigilan ang terrorist attack. Hindi natuwa si Shin sa paggamit ni Asano ng glitches kaya't pinilit niya itong maglaro kasama siya ng 2 gabi ng tuloy-tuloy, hanggang sa siya rin ay napagod at bumagsak. Ilang araw ang lumipas at isang umaga habang nagtitraining si Asano, gumagawa ng weighted push-ups na may 500 kgs letters sa kanyang likod, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nanaw na nangangailangan ng tulong. Sinabi ni Nanaw na siya ay nasa isang top-secret undercover mission sa isang evil lab kung saan ang mga siyentipiko ay gumagawa ng bioweapons. Ayon kay Nanaw, nakagawa na sila ng pil na kapag sumabog ay maaaring pumatay ng lahat sa loob ng 10 kilometro area. Kahit seryoso ito para kay Asano, kinuwento ito ni Nanaw na parang pangkaraniwang bagay lamang. Sinabi ni Nanaw na ginamit niya ang kanyang mga kemikal upang patulugin ang buong lab ngunit hindi ligtas na dalhin ang potent bioweapons sa labas kaya't nilunok na lamang niya ito tulad ng isang bayani. Sinabi niya na ang katawan ng tao ay may maraming natural defenses at ang kanyang katawan lalo na ay mahusay sa pag-neutralize ng mga bagay na ganito. Ang tanging downside ay agad siyang nakaramdam ng sobrang antok at nagsimulang umakto na parang lasing. Sinabi ni Nanaw kay Asano na kailangan niya itong sunduin mula sa secret lab dahil hindi siya maaaring makita ng mga siyentipiko at seguridad. Habang natutulog si Nanaw, agad na tinanong siya ni Asano tungkol sa kanyang lokasyon ngunit tanging bahagi lang ng lokasyon ang kanyang naibigay bago makatulog. Nag-alala si Asano kaya't agad siyang nagbihis at pumunta sa lokasyon ng lab. Nakarating siya sa pangkalahatang lokasyon ng lab ngunit parang kakaiba ito dahil masyadong madali ang lahat at wala siyang nakikitang tao. Pagliko niya sa kanto, nakita niya ang mga gwardyang nakahandusay sa sahig. Habang naglalakad siya, nakatutok ang kanyang baril sa unahan. Inisip niya kung ito ba ay gawa ni Nanaw ngunit parang hindi ito estilo ni Nanaw. Nagpatuloy siya sa paggalugad ng lugar nang biglang marinig ang isang gwardya, ngunit bago pa niya ito maharap, isang mabigat na kadena ang tumama sa gwardya at agad na pinatulog ito. 2 binata ang lumabas mula sa dilim na tila kilala si Asano. Tinanong nila kung naroon din siya para sa isang misyon. Lumapit ang green-haired guy na si Soy kay Asano at ipinakilala ang kanyang kaibigang yellow-haired na si Oga. Sinabi ni Soy na sila ay nagtatrabaho para sa isang government intelligence unit. Naalala ni Asano na narinig na niya ang tungkol sa mga government spies na ito na kilala sa kanilang husay. Sinabi ni Soy na ipinadala sila upang in-neutralize ang lab at tinanong si Oga kung may naririnig ba ito.
Mayroon palang superb hearing si Oga at agad na naramdaman ang kalaban. Sinimulang maglakad ni Soy patungo sa unahan at binati si Asano ng good luck sa kanyang misyon. Ngunit hinayla ni Oga si Asano at sinabing kailangan nila ng kaalyado. Hindi alam ni Asano kung ano ang mararamdaman sa makeshift alliance na ito, ngunit alam niyang hindi sila kaaway. Madali nilang na-dispatch ang mga gwardya at sa wakas, narating nila ang inner lab. Agad na pumasok si Asano upang makita si Nanaw na nakahandusay sa sahig. Sinuri niya ito at nalamang buhay pa ngunit nasa masamang kalagayan. Biglang lumipad ang kadena ngunit agad na hinarang ito ni Asano gamit ang kanyang kutsilyo na nasira sa impact at nasaktan ang kanyang braso. Tinanong niya kung ano ang problema ngunit sinabi ni Soy na ipinadala sila upang i-neutralize ang lab at narinig nila ang pag-uusap ni Nanaw kung saan nabanggit na nilunok ni Nanaw ang bioweapon na ginagawang banta siya na kailangan i-deal with. Tumayo si Asano sa harap ni Nanaw at sinabing kailangan muna nilang dumaan sa kanya habang hawak ang kanyang stun gun. Sinabi ni Oga na huwag gawin ito ngunit hindi ito pinansin ni Soy at ginamit ang kanyang special thunder breathing upang mabilis na makalapit kay Asano, sinira ang kanyang baril at katawan. Bumagsak si Asano sa sahig at nagsimulang damyugo ng malakas. Nagalit si Oga kay Soy ngunit sinabihan siya ni Soy na kontrolin ang kanyang emosyon. Lumapit si Soy upang patayin si Nanaw ngunit nagising si Nanaw at sinabi na na-neutralize na niya ang mga lason at maaari nilang suriin ang resulta sa kanyang sweat patch. Sinabi ni Nanaw kay Soy na kung balak pa rin itong patayin siya, hayaan muna siyang gamutin si Asano. Ngunit kalma daw si Soy at sinabing kung na-neutralize na ang lason, tapos na ang kanilang trabaho at kinuha ang test patch bilang ebidensya. Iniwan nila si Nanaw ng isang ointment upang pagalingin si Asano. Agad na tinulungan ni Nanaw si Asano at sinabihan itong manatiling matino ngunit sobrang nasaktan si Asano at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang araw, buhay si Asano ngunit pinarusahan ni Kyoichiro sa pamamagitan ng pagkakabit sa kanya sa itaas ng mga kandila. May artikulo tungkol sa pagkatalo ng Yozakura family sa mga government spies at sinabing ito ang pagbagsak ng pamilya. Nagalit si Kyoichiro at binahan ng negatibong review sa Google. Bago pa siya makagawa ng anumang aksyon, sinampal siya ni Natsumi at Nanaw upang magpakalma at tinanggal ang kangkibol gag mula kay Asano. Sinabi ni Mitsumi kay Asano na huwag mag-alala ngunit sinabi ni Asano na nararapat ito dahil nabigo niya ang Yozakura family. Sinabi ni Kyoichiro na maaari pa niyang mapabuti ito sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga government spies at paghihiganti. Sinabi niya na ang mga ito ay may mga espesyal na kasanayan na nagpapasikat sa kanila at ang laban ng mga spy ay tungkol sa intel kaya kailangan niyang magnakaw ng impormasyon mula sa kanila. Kinabukasan, sinimulan ni Asano na sundan si Soy na gumamit ng kanyang espada upang punitin ang damit ng isang delinquent bago siya lumapit kay Asano at tanungin kung ano ang gusto niya. Nagulat si Asano na nalaman agad ang kanyang takip kaya't sinabi niyang naroon siya upang matuto mula sa kanya. Sinabi ni Soy na wala siyang pakialam at maaari siyang gawin ni Asano kahit ano. Agad na umalis si Soy at naglakad ng napakabilis kaya't kinailangan ni Asano na tumakbo para habulin siya. Sinubukan ni Asano na abutin siya sa pamamagitan ng pagtalon sa mga tao ngunit ginamit ni Soy ang kanyang espada upang tanggalin ang damit ni Asano na nagresulta sa kanyang pagkahuli ng pulis para sa public exposure. Kinabukasan, sinubukan ni Asano na sundan muli si Soy habang nasa tren ngunit ginawa muli ni Soy ang parehong bagay na nagresulta sa kanyang pagkaalis. Sa ikatlong araw, naghang si Asano sa itaas ng isang gusali habang nag-lunch sina Soy at Oga at pagkatapos nilang kumain, muli niyang tinanggal ang damit ni Asano bago sila umalis. Sa susunod na araw, nagawa ni Asano na sundan sila hanggang sa gabi nang sila'y nakikipaglaban sa ilang ruffians. Tinulungan din ni Asano sa pag-aalis ng mga kalaban na labis na ikinatuwa ni Oga, ngunit muling sinubukan ni Soy na habaran si Asano. Sa pagkakataong ito, nagawa ni Asano na umiwas ng kaunti at natakpan ng kanyang sarili kaya't ang kanyang pantalon ay nanatili. Natawa si Oga na ikinagalit ni Soy kaya tinanggal ni Soy ang dignidad ng dalawa. Kinagabihan, pumunta si Nanaw sa kusina at nakita si Kyoichiro na nagpuputol ng crispy water. Tinanong ni Nanaw kung nakita niya si Asano at sumagot si Kyoichiro na nakita niya ito sa pintuan ng walang damit. Tinanong ni Nanaw kung ibinalik niya si Asano sa kama ngunit sumagot si Kyoichiro na mas makakatulong si Asano bilang chopping board. Sinapak siya ni Nanaw at ibinalik si Asano sa mesa kung saan humingi ng paumanhin si Asano sa pagiging mahina. Sinabi ni Nanaw na napakaganda ni Asano dahil palagi niyang ginagawa ang mga bagay sa kanyang kakaibang paraan. Biglang naisip ni Asano ang tungkol kay Soy at sinimulang sundan siya muli kinabukasan. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang sundan si Soy ng buong araw at pagsapit ng gabi, tinapos ni Soy ang kanyang huling gawain na paglilinis ng isang lapida.
Pinuri ni Soy si Asano sa pagiging unang tao na nakasunod sa kanya ng buong araw. Bilang paggalang, sinabi ni Soy na ituturing niya si Asano bilang pantay at tatapusin siya. Hinugot ni Soy ang kanyang espada at muling inatake si Asano tulad ng maraming beses na dati, ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ni Asano na hawakan ang kamay ni Soy at ihagis ito sa ere. Napagtanto ni Asano na kahit ilang beses na siyang nasaktan, ang unang atake ni Soy ay palaging patungo sa gitna ng katawan, isang predictable na gawi. Bumabagsak si Soy sa kanyang mga paa habang si Asano ay nakatayo pa rin, kahit na may kaunting sugat at nagsimulang damyugo. Pinuri ni Soy si Asano at sinabi kay Oga na nagtatago na maaari na siyang lumabas at gamutin si Asano. Agad na pinaghilom ni Oga ang sugat ni Asano na sa wakas ay nalampasan ang balakid sa kanyang daan na may pangalang Soy. Hindi nagtagal at nakalimutan ng lahat ang pagkatalo ni Asano kay Soy, ngunit napansin ng spy newspaper ang kanyang mga insidente ng pagiging hubad at tinawag siyang pervert, isang bagong problema na hindi niya alam kung paano haharapin, kahit na sinabi ni Mitsumi na mamahalin pa rin siya kahit siya ay isang pervert. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, siguraduhin mag-like at mag-subscribe para sa part 8 at huwag kalimutang i-check ang bagong anime. Hanggang sa muli mga lods!